Nakangisi si Dex habang binibilang niya ang lilibuhin pera mula sa mga naging kliyente niya. Nagmula mga ito sa mga call center o BPO company. Sa QC siya nakatira. Doon sa mga party goers, siya sikreto nagbebenta ng mga tabletang ito. Iba't ibang kulay at kung titignan mo, para mga candy lang. Mga sosyalin ng mga parokyani niya, galing sa mga prominenteng mga pamilya. Yung iba mga taga-showbiz pa, mga bagito, mga papasikat pa lang. Yung iba naman ay mga laos na sa industriya. Mataas ang sales niya. Yung iba ay binabako niya. Call center agent din siya sa isang kumpanya. Sa call center din niya palihim niya itong ginagawa. Minsan ginagawa niyang pot session ng condo unit niya. Di halata at di basta-basta makapasok ng mga otoridad. Di niya alintana ang mga kanyang binebenta. Dati nga may naging kliyente siya na overdose, hindi kasi naging maingat. Sunod-sunod ba naman itong inumin ng tabletang ibinenta niya lagpas sa dosage na sinabi niya. Tumirik ang mga mata nito at namatay. Matagal din sa naglaylo dahil sa insidenteng yon. Kasi ang pamilya ng naging biktima niya ay mayaman at prominente rin. Baka matrace back dito sa kanya na siyang supplier nito. May kamag-anakan siyang private criminal lawyer at tila ito ay kumukusinte sa kanyang illegal na gawain. Pera din kasi ang malaga rito at puro mga corrupt officials sa gobyerno ang mga kliyente nito. Minsan nga nasubukan niyang galing ng kanyang tiyuhin na mahuli siya isang beses sa drug bust ay naitapon niya sa bowl at agaran na i-flash ang mga ito. Siya po noon ang produkto niya. Napadismiss ng tiyuhin niyang abogado ang kaso niya sa galing nitong sumilip sa mga technicality sa isang kaso. May biglang nag-message sa fake FB niya sa messenger. Brad, kunin mo na sa tagpuan natin ng bagong party drug. Biga na kausap niya. Basa niya sa chat niya. Anong kaiba niyan? Tanong niya. Untraceable ang mga ito sa katawan ng user. At parang candy lang ang lasa at iba't ibang kulay. Ibang-iba rin ang tama nito, pre. Pag mayabang ng kausap niya sa messenger. Untraceable? Hindi madedetect? Baka kaiba yan ha. Sige, kita lang tayo. Pagtatapos niya sa chat nito sa kausap, napaisip siya, mukhang magugustuhan ng mga kliyente niya ito. At higit sa lahat ay mukhang lalaki pa ang kita niya rito. Bagong produkto, bago magugustuhan ng mga kliyente niya. Isa-isa niyang kinata mga kliyente niya sa fake FB messenger niya. Pero makipagtagpo muna siya sa kanyang supplier sa napag-usapang lugar. Pagkatapos niyang makuha ang epektos, bumalik siya sa condo unit niya. Pagdating niya sa condo unit, mabilisan niyang inayos at ilalagay sa mga pakete ang binebenta niya. Walang minuto na dapat aksayahin, pero ang katumbas nito, mga 15 minutos ang nakalipas ay tapos na niyang naipakete ang mga tableta ngayon. Masaya siyang minamasdan niya ito habang nakatingin sa lamesa at nakapila mga ito na handa na niyang ibenta. Mga kliyente lang niya ang kanyang iniintay. 10:35 PM na. May nagbell sa pintuan niya. 9 na tao ang nasa labas, 3 babae at 6 na lalaki ang mga ito. Ito ang iniintay niya.
Bro, bago yan sabi mo. Bigyan mo nga kami, sabi niya. Nitong kausap ko, yung chinat mo. Isa sa mga kliyente niya. O parang candy ang angas. At mukhang masarap. Siguro ang lasa niyan, sabi ng isang babae. Sabi ng babae na nanlalaki ang mga mata na nakatingin sa mga produkto niya na parang candy lang. O eto, mabilis na naibigay ni Dex sa mga ito. Doon mismo sa condo unit niya ito sinubukan. Mga parokyano niya habang nagiinuman kasabay ang saliw ng tugtugan. Bale, pakdaw na may laman ang mga condo units doon. Magkakalayo ang mga nakatira sa condo unit. Konti pa lang ang unit na may laman. Habang nainom siya ng beer, napansin niyang tumigil sa pagsayaw ang mga ito. Nakahinto at nakabilog at unting-unting nauga mga katawan na dahan-dahan lang, parang wala sarili mga ito. Direksyong pakaliwa at pakanan. Naisip niyang ito na ata ang tama ng tabletang bago niyang produkto. Ito na siguro ang tama nito, nasa isip niya. Napangisi siya sa mga itsura ng mga ito. Tulala at halos hindi nakura pa mga ito. Ano, okay lang ba ang tama? Sigaw nito na natatawa pa. Hoy, huwag kayong magpaumaga dito. Maya maya umuwi na kayo ha. Sabi ko na at sa lugar nyo nasubukan yan Titigas ng ulo nyo. Turn off niya ang musika o music player niya na nagpe-play sa kanyang laptop. Malapit ito sa table sa may sopa. Samantala mga kliyente niya ay tulala pa rin. Ganun pa rin ang pwesto ng mga ito. Walang pagbabago. Nakapabilog at nakatayo lang. Maya-maya hindi naman namalay ni Dex na pumipikit unti-unti kanyang mga mata. Napainom din siya kasi ng 2 can ng beer. Maya-maya nagutla lang siya at nagising. Nakakatulog pala siya. Pero may nararamdaman siyang masakit sa binti niya at mga braso niya. Unti-unti niya minulat ang kanyang mga mata. Tumingin sa paligid. Paglingon ng mga mata niya sa kanyang parte ng kanyang katawan ay kilabot ang gumapang sa buong katawan niya. Putol na mga binti niya at mga braso niya. Pagtingin niya sa paligid, ang mga kliyente niya ang kumakain sa isang sulok. Napansin niya parte putol na bahagi ito ng kanyang katawan. Mga naglalaway at sarap na sarap sa kinakain ng mga ito. Mga nagmistulang naging zombie ang mga ito. Aray, tulong! Aray! Sigaw niya. Sigaw pa rin sigaw si Dex. Natigilan ang mga ito sa kinakain nila. At sabay-sabay unti-unting tumingin sa kinaroroonan niya. Huwag, huwag. Takot na sabi ni Dex. Pero huli na ang lahat. Napasigaw na lang siya nang sumbaban siya ng mga ito.
Kinabukasan ng umaga, putok sa morning news. Ang balita sa condo unit ni Dex. Natagpuan ang katawan nitong lasog-lasog at putol-putol. Luwa ang bituka niya sa kanyang parte ng kanyang tiyan. Nanonood ng balita ang dalawang chemist sa Tagum Laboratorio. Ng mga oras na yon, nagkatinginan ng dalawa. Pre, napatapang ata ang halo mo sa plaka. Hindi ba mo ang structured ng halo nito? Oo nga, babawasan ko pre sa susunod. Mauubos ang mga pusher natin yan eh, sabi ng isang chemist na nakangiti lang sa kinakausap niya. At sabay na tumawa ang dalawang chemist. Tumawa na parang baliw ang mga ito.